po ni Sir Polly ang inyong makakasama dito sa may first and second series ng Stream A, ESL1 Birmingham pa rin. Yung ating mga i-cover dito mga bossing. Mainit naman yung bakbakan na nangyari kagabi. Exciting ako kung ano mangyayari ngayong araw. Totoo. Kung pagtutuloy-tuloy ba yung mga nanalo kagabi, di ba? Oo. And kamo kung mariredeem ng OG. Pucha, puro 1-1 sila. Piling ko, mas gusto ko to. Okay na yun, at least hindi 0-2, Hindi diba? naman bakit. Parang every time 2-0 yung start nila, nababadbit sila. Ito nga guys yung ating group stage standing, no? Yun nga yung nangyari nga sa may OG dito sa may Stream Ace. Puro 1-1 sila kagabi. Yung isa rin nating nasundan dito kahapon naman, yung puro laro ng Tundra na puro 2-0 din, Sir Polly, di ba? Yan yung mga nailatag dito sa may Stream A natin eh. Pero grabe mouse, no? Ganda din pala ng simula nila dito, 4-0. Kaya nga walang lumilista dyan. Alam mo pinakamaganda pa lahat ng mga kalaban namin si Sarapi plus 1 sobrang tanga. Hindi man lang siya draw ka lang. Hindi pwedeng plus 1 ka. Plus 1 ka, draw ka lang. Talagang madadali siya. Napakaganda ng gising natin dyan. Sige. Para sa first series natin, head-to-head natin dyan. Labas mo na yan. Sino ba? Kasi agad ang magkatapat sa ating head-to-head matchup dito. Ang dalawang mid-player, si Oblak, si Kuya Monoan, and si GP, mga Eastern European players na dati pa naman talaga mga batak na. Aha. I mean, nung time na parang, ewan ko, si Noan kasi marami daw prime eh. Ang tagal na kasi ni Noan, di ba? Okay, ang tagal nang involved nito sa professional scene. No? Actually, si GP, nung parang nawala si Noan nga, ito yung pumalit si GPK, di ba? Kumbaga parang ito yung nakikita natin nagsashine din They sa Eastern love Europe, taking si network GP. events on the map. Ay, pero ito na nga, may... Uy, Shadow Fiend na dampot, ha? Sa bagay, gagana na kaya yung Oblak gaming nila dito. Ang problema, lista na naman natin na idol to. BB pa rin siya dito. Ata. Hindi, ang magkakatalo lang naman dito mo, 'di ba? Yung offlane. Tingin ko, kumbaga parang importante dito yung battle of offlanes nila. Kung meron kang magandang i-head-to-head dito yung dalawang offlaner eh. Kung Kagabi. sinong mas wasil eh. Kagabi, 'di ba? Yun yung nangyari sa Nakop. Pareho silang nakalaban is Tundra. Si SSSS yung bot na centaur. Oo. 'Di ba? Tama. Si Miero naman yung Slardar na sprint level 1. Diyos ko. Sus Mariosep. Hindi, ito siguro naman Batrider, SSS. Hindi naman siguro mahirap eh. Siguro naman, no? Like, hindi ito yung wasil. Hindi ka naman siguro bot dito, no, boss? Kailangan talaga, meron na siyang patunayan dyan. Direct, eto na. Oh, ano na naman yan? Nanggigigil na. Pintahan mo, 5 hamster to. Pibision, game 1 lang. Game 1, naka-BB si Rappi dito eh. Napakagandang sipat dito. Game 1 lang game 1. Sipatan mo, 5 hamster sa P-Vision. Ito nga guys, nakita na natin yung mga picks nila, no? SF ang pick ng BB team. For the P-Vision naman, Batrider and Tuskar. Yung kanilang 2 picks dito. Like, napaganda opening. Ito, gusto ko to. Kung SF carry ka nga dito, delikado ka na agad eh. No? Ganitong duo, impossible mo makalaban. Ano to yung mga icebreaker na hero, no? Kahit naka-BKB ka, pierces yung mga spells. Totoo. And kung melee, si 9 class, I love it. Wag siya mag-SD. Okay na yan. Okay siya dyan. Yung paggalaw-galaw sa mapa, di ba? Pwede na kay 9 class yan. Yes. Napagka mo 5 hamster tayo sa PB. Si Rappi dito, naka-BB. Yun lang ang aking tinignan. So, PB. Okay. So, talagang sinagot na lang nila dito yung Batrider with Oracle. Right answer naman to in a way kung kaya mong laruin kasi. Isa din talaga to sa mga nakapag-debug, no? Kumbaga, iniisip kasi ng mga tao kung ano ba dapat nililay natin kay Batrider. Ito Oracle answer naman to eh. Kumbaga, hindi to core. Support to. Pero kasi ito yung way para hindi mabuli yung core mo eh. Lakas naman ni SF sa lane. Wag ka lang makakapitan natin ito. And kahit pa paano kasi yung nagagawa ba nung spell ni Oracle against dito sa dalawang hero na to, more on magic damage to eh. Ultimate tag team, hindi the damage kung mapipit eddy ka. Yung mga Firefly damage, di ba? Mga exceeded magic damage kasi yung meron dito sa dalawang hero ng P-Vision na to. Pero with Oracle, tingin ko naman okay naman yan. Pero minsan ayoko lang magkasama to sa lane. Most of the time kasi gusto mong kasama ni Oracle yung mga pwede mong kasahan ng first kill. Yung pwedeng lumapit, di ba? Kunyari mga Abaddon, Sven, Slark, Ursa, yung mga yun legit naman na kasama ni Oracle eh. Pero pag SF, hindi lang ako ganun ka-sure kung sobrang ganda ba niya sa lane. Okay, save hero na walang pang save. Dark Willow tayo dito mag-end up. At least may pang-save ko sa sarili. Sa sarili na lang niya. Ikas na lang yung sarili niya. Kumbaga binigay niya na kay Katomi. Ikaw muna ang save ngayon. It's your job. Ako save ko yung sarili ko. So P-Vision dito, the guarding dito sa 2 supports. Ano nga naman ba yung masasagot nila? Baka kasi kahapon talaga masakit lang din yung nakalaban nila, no? Medyo palo talaga yung Tundra. Pero nung next series naman ng P-Vision, kalaban nila yung Dex, okay naman sila eh. Ito ata yung mga team na 1-3, no?
Parehas 1-3 to kagabi. And mabilis ang pick lang for P-Vision. Phoenix then Luna. Sila na yun, nagluluna. Nakapitan na ata sila ni Puroy. Nalaman din nila ang secret, no? I mean, okay naman si Luna kung ganito yung mga matchup against SF. Hindi naman masama ito eh. Isa rin to sa kung meron kang super carry like Satanic, bigyan mo kayo Satanic to. Farm machine yan. Oo. Ayun, mga literal na farm machine. Maalala mo talaga yung mga bod ni Satanic. Pag sinerge mo sa YouTube ngayon, Satanic Farm Machine, makikita mo 20 minutes, 3 item, di ba? Ganyan ang mga binibigay mo dyan. Si Luna yan. Naturally, meron pang farm agad dyan. Pero look at this! Faceless Void. Safe lane, no? I mean, talagang wala ka ng problema dito sa Batrider kung ganyan. I mean, naalala mo yung discipline nga ni Tundra? Every time, kasi Tundra cast natin 2 times, di ba? Every time mag-inbox sila nakaban yung pack. Every time Batrider sila, baban nila sa point. I mean, kasama siya dun sa 5 bands. Hindi imi-miss out. Dahil ito yung pwedeng answer. Ito, gusto ko to. Faceless Void and Oracle kayo, lumalapit na hero. Makakasahan mo ng first kill and hindi ka kulang sa follow-up eh. Totoo. Kung magiging SF mid ka man, Diyan yung mga Requims, may Raze, di ba? Ultimo nga mo yung combo ni Oracle, hindi pumapatay sa chrono to eh. Ilan combo kayang gawin siya kapag na-chrono ka, 3 beses ka niya mababatuhan ng third skill plus first skill, di ba? 1 beses. Mamatay ka ata nun ah. Medyo gusto ko yung sining ng drop ng dito BBTM Maganda talaga yung Faces Void pick. And tingnan natin kung ano nga ba yung magiging last hero dito for P-Vision. Ano ba? It's time ba? Ilagay mo yung Batrider sa mid lane? I-mid mo, lagay mo kay SF. It's time, i-pick mo na si Butete. Buteteng laot. Si Pakwan Boy. Tide Hunter na ata to Alam naman may magawa si Void dyan, di ba? Ang mga ayaw kalaban ni Void, Tide Doom. Yan. Kung may option kang offlane na gusto mong ma-own yung Faces Void carry, yun napaganda. Last pick ka naman as P-Vision no? So talagang mas matatansya mo kung mamaya may kalokohan gawin like i-offlane Faces Void to. Ako okay na ako sa Tide siguro. Gusto ko yung Tide. Yun, mga basta natural counter ni Void yan Ayaw mo yung BM, ayaw mo si Tide, ayaw mo si Doom. Kasi laging dagdag problema ba? Pag Doom, hindi mo kaya ng 1v1 matchup, lugi ka. Kahit sabihin mo nagta-time walk ka yung third skill kasi. And pag may Doom, drawing patola ka na. Hindi ka na maghihili. So Viper, Sniper yung tatanggalin ng BB team dito. Then Centaur lang naman yung i-remove ng P-Vision. Now for the last pick ng BB, gusto ba ano ba kailangan nila? Kailangan ba nila ng another setup ba? Like, may isa pa palang ayaw kalaban si Void. Ano yan? Kung nag-iinigma yung triple S. Pwede. Yun, cancer yun, boss. Tapos ka rinigma ka, pero Void ka. Patay na lang siya. At least mas madali pa. Huwag na nating pahirapan pa. No? Ayun, kahit maging bot ka nun. Ayun, anchor smash lang yun, di ba? Pwede na yun. Yun, kahit maging bot ka, okay pag lang. doon pa nga siya, parang kailangan. Ang ganda pa ng target Ito, Underlord nila mag-end up yung BB. Tide talaga eh. Kahit siya mutik ng Tide talaga, di ba? Unless talagang okay lang sila na, sige, Batrider offlane na lang natin yan. I mean, alam ko kasi nagbabatrider naman si No One mid. Like dati pa nagagamit naman niya to eh. Ang tanong kasi dito, like, afford ba nila na, yun nga, mag-last pick pa ng offlane sa gantong klaseng style nila? Taban mo naman yung pang-counter kay SF, walang sniper, walang Viper, so okay ka na dyan eh. Labas mo na yung Pakwan. Ito na yun. Luna naman kayo, diba? In terms of team fight, Ravage, Supernova, looking good naman kayo. Dahil niya pang piercing disable sa mga BKBs. Pag naging bower ka kasi parang madadamay ka sa chrono tapos may underlord pa. Hindi ata maganda. Tigil mo na yan. Pag nag-Huskar mid ka, kaya ni-SF yan eh. Pag sasasampalin niya SF yan, boss. Hindi naman hirap si SF yan eh. Yan talagang ayaw lang kalaban ni SF sa lane. Yung Viper pati Sniper. Kumbaga hirap siya dyan, no? In terms of matchup. Pero yun nga yung pinakamalungkot na nangyari sa akin kay Sir Paulie. After Nostra, natulog ako. Nakatulog ako ng 1.5 hour. So, dapat parlay. Ayun lang. Pero Invoker, nag-end up dito yung P-Vision. So, settle pa rin tayo sa Batrider off lane. Sino ba kasi nagpalapag dyan sa game mo? Sabay ganun din, no? Sino ba kasi nagpalapag dyan sa game number 1 na yan? Maganda naman siya in a way, no? Like, oo, mabuboost mo si Satanic. Pero kasi parang piling ko, binigay mo yung satisfaction na alam mo yun, nag-void oracle sila para dito sa may Huskar mo talaga. Parang hinayaan nyo lang. Like, wala na kayong ginawa doon, no? Kung mapapayaman mo yung Faces Void dito, ayaw wala ba Invoker to? Pati niyan eh. Lune. Parang out carry ka dito ah. Sa drop, BB ako dito.
Hindi, P-Vision wala na. Nalapag ko na yung 500. Alang namang, Master ko dyan. alang namang, Hindi ko sukuhan yan. hindi ka pa pumuso, di ba? Pero kung drop-wise, no, parang tingin ko rin mag-55-45 ako BB. Mas lamang yun, yung BB sa draft. Like, mas madali din, lane-wise din. Wala naman sila magiging problem. Ang ganda naman ng synergy ng ano. Ang ganda ng synergy ng hero ng BB. Like, Dark Willow, Underlord, Oracle, Void. Mga combo na yun. Kahit anong mangyari, may follow-up yung Faceless Void Chrono mamaya. Totoo. Maligo ko nga lang sa Firestorm eh. Sakit na nun. Oo, walang papatay dun sa itlog. Okay, sabihin natin, hindi mo mapapalo yung egg. Pero kasi parang ikaw din, ang hirap pumatay. Hindi mo pwedeng gawin yung super invoker ka dito. Wala kang combo dun sa katak. Katak. Laso eh. Batrider offlane sila nag-end up eh. Uy, nalis yung drop. Hinok eh. Naman si Pacho. Hinok na naman. Tamang hook naman doon sa drop natin. No? Hinok na naman. Boss, duration po! Duration? Huwag mo na akong tanungin dyan, boss. Mapapahama ka lang. Pero base sa mga stats na naganap sa ating kahapon dito sa mga first series, second series, lamang under. Lamang under. Lamang Pero under. Tundra kasi yun. Oo, pero Tundra yun. Lamang under. Eto, ewan natin. Baka mamaya lamang over na yun. Siyempre guys, no, help the stream by sharing the live, no? Napakaganda naman yan. Ako feel ko over duration to. Itong two teams na to, ano, yung BB and PV. Alam ko kasi kanina kasama ko si Jules. Yung parlay shit. Tingnan ko, parang wala nga duration dito eh, sa match na to. Okay. Hindi lumabas. Pero syempre guys, salo na kayo sa ating Telegram group chat, no? Yung prediction natin dyan. Scan nyo lang yung QR code para makasali kayo. Meron tayong pag-giveaway dyan every playoffs ng mga main event natin. Naman kasi Derek, yung ganda na ng sipat ko dun eh. Ano na yun eh, yun na yung the dream. Yung pagkagising mo, nakasipat ko. Isoy sipat. Isoy sipat. Nasipat mo ba? Siyempre, sipat na sipat. Pucha. Ayun yung nare-relax ka na eh. Sabi nga talaga nung ano eh. Sa sobrang, sabi nung bars ni Looney, sa sobrang sarap, mapapayosi ka pagkatapos. Di ba? Sabay tinawag ka agad ni Joma, no? Ah. Grabe talaga si Tinawag Joma. agad ako ni John. Maganda pa na sipat ko din. Pero ito na guys, i-start na yung bakbakan natin dito. BB Team versus P-Vision Game number 1. Sino nga kaya agad ang madadagdagan ng panalo dahil badly needed ng dalawang team na ito na makakuha talaga ng wins eh. Especially BB, no? Yes, sir. Pangit nga yun, nagsimula din talaga nila. Yung nakalaban nilang team na Reconix, eh, nakaisa pa sa kanila. Hindi kahit talaga yung mga select kahapon. Like, ultimate win gaming, boss. Hindi nagbibiro eh. Ba't yung Odo, dinali ng isa eh. Hindi, yung pin gaming kahit pa paano, yung mga players naman nun. Alam mong may silat talaga yun, yung mga player nun. Mga veteran player naman ng SA talaga. Ayun yung talagang pwede makasilat eh. NSA pa yung ano nun, diba, region. So alam mo naman dun, talagang medyo chaotic kung maglaro yung mga tao dun. Kung tutuusin is napaka-tindi naman doon. So meron ba tayong interesting facets dito? Okay, Agent of Galarion naman dito si Invoker. So wala naman, so far. Alam ko na, ang ganda ng ginawa ng last pick Invoker. This is gonna stink. Huwag kang kukuha ng hero na kukuha ng power road. Lugi kayo, may Oracle sila. Tama, wala kang pake. Oo, di ba? Galing, Padala ka lang ng... padala ka lang ng Forge Spirit, lagi. di ba? Tiri ka na lang rune. Hindi ka nang hinayang, hindi ka napipil ba doon. Daya kasi may Oracle, alam ko nasa yung rune eh. One step ahead naman Alam din ang secret. Alam din ang sikreto. So mukhang wala naman magaganap dito, no, sa ating bounty exchange, and looking good. 2 for 2 lang naman tayo dito para sa magkabilang team. Okay. So mukhang possible ba maging tahimik to dahil parang feeling ko ang lakas masyado ng laning din naman ng laning heroes nitong P-Vision ha. Like Luna Phoenix, Tuskarbat, may Sunstrike ka. Itong buha ka na naman. Parang kakaiba yung ulo. Hindi, may ano May siya. gem? May gem. Oo, kulit ng ulo eh, oh. Nagre-green Well, green. Kala mo ghost yung ulo niya eh. Mga Invoker Lord yung mga ganyan. Ayun yung matandang Invoker. Oo, pero nga may effect nga nung gem, di ba? Kaya ganyan. Ngayon lang nakakita ng ganyan na yung may gem na sa Invoker. Yung sa item ko sa Dota 2, yung Courier Q meron yan eh. Yung Grey Evil kong kulay gray, si Boy Hubo, may Bloodstone, boss. Ang dami na yun, yung mga gripil. Detrinate ko kasi yung mga pang-effect na ganyan. May nakuha rin ako yun. Alam mo yung umaapoy? Yung umaapoy, yung pwede mong ilagay. Nag-aapoy yung Courier or lagay mo sa hero. Parang ganun sa item. Grenade ko eh, okay na ako. So, wala naman ata tayo nahihirapan sa lane. Okay. Siguro Invoker, medyo challenging lang dahil Shadowfield pa naman yung katapat niya.
Yung Oracle, sa ganitong time, medyo nakatakot pa naman yan, no? Kapag ka nag-level 3 ka, doon ka kahit pa paano walang threat, eh. Yung tipong may damage output ka na. Ah, Or at least level yung kailangan talaga nila kung ayaw mong mabuli nito. Dahil isang time dilation lang dito, dalawang to. wala ka talaga magagawa dyan. Tuskar bat, no? Mukhang mag-end up lang naman talaga sa farm lang tong lane natin sa bottom. Ano naman, Heritage, huwag ka naman mapadinay kay Bat. Ang hirap i-deny nung hero na yan. Parang sticky napalm yung inatake niya. Uy. Para top lane dito, andun yung potential kill. The Sunstrike connects, share damage, pero still first blood secured dito kay Satanic. Ducalis dito will be the trade-off. So Miel naman yung nakakuha ng kill. May gusto siya talaga magpapatay na? Ay, gusto naman siyang purify, ha? Hindi ko sure, pero solo kill! Nanonood siguro siya sa taas, boss. Nanonood siya sa taas. Alam mo na to, yung pagkaganito, diba? Medyo masama na yung lane dito for the Invoker. Naunahan ka, Shadow Fiend yan, boss. Sa matchup na to, 50-50 lang ito dapat eh. Wala ko na eh. Napatingin siguro nga talaga siya sa taas. Like, Invoker, magnanal ka lang dito, terrain wrap eh. Tinamaan na siya, inabot. Di na nga siya nag-stick. Paglalingat tayo ng konti level 3 asset. Kabagal din ang movement speed niyan, yung Invoker. Kung magpa-priority ka muna ng mga null-null mo, alam mo talagang inabot ka ng race. Ang hirap come-out na eh. Lalo na wala ka pa naman tornado, diba? Yung mga ganyang ano. Wala ka pang Wex eh. Masama nga, mo na ka magkasama. Hindi ako delikado talaga. 9 class dito, madadodge naman yung Fortune's End. So, sentry, tanggal. Pwede spot niya nandun sa may Getty. Yung tignan mo naman na GPK, natry niya nang bulihin dito Invoker. Siya yung meron ng boots. Nelson na bully na yan, boss. Lalo na nakasapatos ka, tapos mauna ka mag-level 5. Mas alam mo palagi yung rune mamaya kung saan lalabas. Ako lang ako dito, water. Water rune yan? Oo. Sa taas water rune yan. Sa Sir. taas, water. Sa baba, water. Ang napanood si Noan doon, ha? Tama ba yung sunstrike ko? May clips, may clips, may clips. Pinapatay ka na pala. Yung pagka-sunstrike niya, pagbalik niya, nare-raise na pala siya. Teka, na-raise na pala ako. Pero interesting to. Gusto ko naman makita na, naman, ngayon ko lang ulit mapipil na sa Tanic ito. Naglaro na ulit ng mga gandong hero. Pero siya matakot eh. Dahil late tip, ulit-ulit lang siya ng mga pa-esip-esip lang din. Yun lang yung mga nire-range yun. TV niya nga, nakakalimutan na yun. Ito, pang farm machine nga. Yung naga niya kasi out of meta eh. So, hindi talaga mapipick, di ba? Yung TA lang, yan. Yung isa sa mga favorite hero din niya. Pero rotation, Shadow Race. nakapog. Wala namang mamamatay. Nice attempt though. Pero now, 4-minute mark para sa ating water and top lane. Naiwan nga lang si Tanic. Gonna be in trouble. Kaya mukhang makasurvive naman. Ducalis dito. Makaka-defend din naman dito at the same time. Pero pwede naman siya talaga pang heal din, no? Kung sakasakali mong madali siya. Medyo napuruhan nga lang. Yun nga lang yung masakit doon. Pero bottom lane, Kiritich. Ha? Kala ko mamatay. Kakapatay di ba traitor mo? Level 2 dilation. Agree ka ba dito? Hindi. Level 1 donation. Dapat tayo mo ka pa rin dyan. Dapat dyan, nakapagka against Bat Rider, kahit magano kayo, 2-1-2. Yung iba, ganun nakikita. Basta may 1 dilation ka lang, okay na yun. Pero Sunstrike on point. Ducalis will dive away. And walang makukuhang trade this time. Yung BB squad. Pero bottom lane, look at Kiritich. Getting bullied by the Bat Rider as of the moment. Ayun lang yung problema mo dyan. Boy versus Bat nga naman ang puso. Huwag naman akong iwan. Ito most explosive play yun, ha? I mean, pa-damage ka nung Purifying Flames. Purifying Flames. Tapos time up mo, no? Oo, legit boss. At least tipid na sa mana ni Oracle. Like, di niya na kailangang mag-Fates Edict, yung mga ganyan. Let's go. Natin, sustain ka naman. Si ano naman, once naman nagkaka-level din si Oracle, parang nagiging warlock naman yan eh. Hindi na maganda dyan kung nasusustain ka naman sa lane. Pero huwag mong iwan. So, pa 6 minutes naman na tayo dito. Dito na yung lalabas yung mga runes for Shadow Fiend. Tignan natin kung libre naman niya makukuha or itatry ba i-contest ng support ng Vision knowing na may Oracle dito sa side ng BB pero now dive. Fortunately, hindi niya na body block dito si Miero pero Sunstrike once again. This time around, it won't connect. Ducalis dito still alive though and Miero dropping. The Sunray will be there to take him down. Miero to fall but now the Haze Rune from GPK. The Shadow Race, the second one won't connect though. They still have that Haze for the mobility and si Tanic dito, wala na magagawa. He's down for good. Nagbitar na nga lang siya sa Tanic doon. Ilang dinig na lang ng coach.
Pero Kiritich, again and again, getting punished sa may bottom. The Sunstrike, nope! Hindi na naman tatama dito. Pero Katomi is still in trouble. Wala na nga lang mana for SSS. And now with the Shadow Realm, Bramble Maze connects, Fortune's End for the follow-up, the Roots kicks in, and they have enough to take down this both heroes for the side of P-Vision. 3 heroes total down sa side ng P-Vision dun. Damay-damay pa sila dun. Kung hindi naman nag-miss yung Sunstrike, healthy pa sana si Batrider eh. Oo. Sabi na mahirap din naman itama ng ganito yung hero mo lang. Wala ka pang decent disable. Walang setup, diba? Cover ba sa pagtundra? May Shaman shaman lagi. diba? Alam ka naman dito mama. Siya man na may disable pa yung kasama. Kung hindi disable, may slow, no? So, slight advantage para sa BB. 5-3 yung score natin. Yung Shadow Fiend talaga yung pinakamasaya. Siyempre, panalong-panalo sa lane yan. Save. Cover ba sila? Baka hindi... Nag-quartz ba siya? Wala. Sentry, hindi na naman yun. Feel ko yung linger na vision ng Sentry na kaya nakita niya sa task card. And 9 class dito. Connect naman sa may mid lane. Going towards 8-minute mark para sa next power run dito. Pero ito talaga yung epekto ng masakit na sinolo kill ko eh. Tingnan mo level 8 si SF, tapos naka-rotate pa yan. Level 6 pa lang si Invoker. And mukhang ready sila dito sa power run. Ko-contest din naman yung P-Vision. No? Yun naman yung plano nila. Dadalhin nila sa Satanic. Meron siyang level 6. Pwede siya maglagay ng Eclipse. And now, fight breaks in. GPK dito, protected by the Fates Edict. They have the Tornado to try and remove this. GPK in big trouble. Good action play to take out the Shadow Fiend in exchange for the Phoenix. Yun yung kailangan nila. Grabe nga yung patience ni Satanic dun eh. Alam niya na pwedeng mag-Fates Edict, no? Ayaw niya agad yung karang bola na yun, gusto mo na mag-eclipse dun eh. Nakita niya yung Fates Edict, di niya muna dinrap eh. Tsaka naka-ready sila. Kahit yung tornado, ni-ready. Para ma-debug. I mean, madali-dali yung setup naman yun. No? Ma-tornado ka to Shark. Okay, so maganda-ganda yan for the side of P-Vision, ha? Alam nyo kung nasan yung rune, nakadamihan namin yun. Hindi nila yung carry, no? Ayun sa bagay. Ayun nga naman yung hindi na i-offer pa ni Void ngayon, no? Meron siyang big ult, yes, pero compared mo sa Eclipse, no, damage kasi ito eh. Pero sa Satanic, once again, siya naman yung pupuntahan ulit ni GPK. They had a bit of malice to hold them. 3 Shadow Rays connects and possible push. Amplify damage to from SF. You kill me, I kill you too, sabi dito ni GPK. Toto. And mukhang kaya bang i-defend? Ando naman yung fortification, at least makapag-buy time. Pero mukhang wala namang movement so far for P-Vision. Medyo healthy pa naman yung tower. Medyo matagal to, no? Kung sakaling babasagan ng BB. Nakita mo ba item ni Miera? Classic pa lang ba? Hindi ko napansin. Siguro soldering threads. Oh, soldering threads. Wala na talaga nagawa yung P-Vision sa part na yun. Minsan kasi masarap makita yung item na nila pati yung naka-quiz. Hang on. Chronosphere. Rumble Maze. On 2 heroes. Snowball will be able to save the Batrider. Ano meron? Ba't napa-Chronosphere? Hindi mali siya ng Jokes. Feeling niya kayang patayin. I mean, yung tatlong hero mo nasa taas eh, nagbabasag. Yun nga. Yung Oracle nasa mid, nagpapalevel. Kaya nga nag-go to. Ba't siya akala ko, ginago siya like defensive Chronosphere yung nag-end up. Pero mukhang hindi naman. Wala pa naman kill threat sa kanya po. Kung may laso, pwede. Ayun nga May eh. sunstrike damage. 10 minutes in, Illusion para kay GPK, masisecure. Massive Madness para sa magkabilang carry, meron na rin naman. So may Meteor Hammer na yung Invoker kahit paano, sabi natin nalugi siya sa matchup nila ng SF, diba? Pero yung network niya dito, hindi naman yung behind eh. Actually, mayaman pa rin si No One dito. Kasi hindi pa kuluntoy. Pag nabuo mo naman tong Meteor Hammer, yan na talaga yung pang-farm mo. Pang-skin mo yan eh. Madaling mag-neutral, madaling mag-clear ng wave. Kung malilibre ka pa sa mid-tower, Meteor Hammer mo. Yung mga pa-Sunstrike niya kanina, diba? Naka-importante din yun. Okay. So mukhang farm, possible farm game naman itong makita natin, no? Dahil tingin ko timing-wise parehas tong lineup nila eh. Yung Void, syempre alam mo naman to, like 2 to 3 item pa kung gusto mong gumana. Underlord, magkaroon siguro ng team item ito, pwedeng mag-make move for the side of BB. Sa P-Vision naman, Luna, Invoker ka, late game din gusto mo eh. So mukhang passive lang muna, diba? Pwede na, farm mo. Over nga ni. Alam mo yan minsan yung
parang naging question ko na nauso tong SF League, no? Like, ano ba talaga mas magandang unahin? Kaya ba o Yasha? Kasi yung iba, ang priority, Yasha. May mga player din naman ng ganito, like GPK ginawa, kaya yung inuna, no? Ako mas feel ko yung kaya. Parehas kasi may epekto. Yung Yasha din kasi agility ka eh. Sa right click mo naman. Oo. Like, parehong pang jungle din, di ba? Parehong pang At the jungle same- din eh. Depende na sila. Yung kaya naman, pang boost talaga nung short mana mo, Oo. yung damage pa ni Raze, di ba? Wala ka ng problema sa mana mo talaga, di ba? Nasa player siguro din yan, no? Nasa player talaga kung ano ba yung mas priority nila. Okay, 12-minute mark. Mukhang wala naman ang paki yung Shadow Fiend dito para sa next power run. Pero props pa rin dito sa pari, no? Like, lagi silang ready. Dyer's Chumek bottom ng power tower run dito is sa may under top attack. lane. Aha. 9 class nga lang, no? Medyo mababa yung level. 5 pa lang siya, 12 minutes in. Siya kasi yung medyo naging busy na, ano may mag-rotate. Trinay niya pa nga mag-stack ng konti kanina eh. Okay, alay-alay moment muna. At least, tuskar ka. Vanguard para kay Miero. So going, classic Vanguard lang. Then transition sa pipe agad. I see. Sa bagay, parang, alam mo yun, hindi naman yung ganong kaganda yung Crimson compared sa pipe sa game na to, no, against P-Vision. Parang mas gusto mo talaga magkaroon ng pipe agad kesa sa Crimson. Ancient na bawas to na. Like, nakita ni Ezio yung boss. And Faceless Boy dito, going for Mael, no? Nag-MOM muna siya. Classic lang, no? Na Phases Void carry. Mas may value na kasi talaga ito ngayon eh, no? Compare mo nung dati na, nung Domi meta, okay eh. Like kahit mag-carry ka AM, Void, ang sarap mag-Domi. Pero ngayon kasi, parang hindi na ganun ka-high value yung Domi. Hindi na sulit. Maganda pa dito. Radiant's Ito middle talagang tower may damage sa Ah. Chronosphere pagka ganyan yung itemization. Kaya 9 mo siya class. mulukin din. Yeah, wala siyang mapag-snowballan na neutral, unfortunately. So, aabutan siya ng Fortune's End. Purifying Flames. Good snowball to buy some time. He's healing up at least. But can he get his way out here? Medyo malabo ata, no? Or kaya pa ba? Just one more? Purifying Flames ulit? Really? Sakto naman na for Kiritich para siya yung makakuha ng kill. Uy, nantarantado pa sila dito. Blinak nila yung Ancient Camp. I mean, sulit naman. No? Kung nag-i-stay lang si Luna dito, nagiging farman yung game eh. Tama naman eh. Like, kung ikaw si Luna, ayaw mo rin naman atang umalis dito sa area na to. Aha. As much as possible na napaparm mo tong top area kay Bat yung baba, in or kay Invoker. Okay ka lang eh. Pero 14-minute mark, Arcane run dito sa may top, may mag-i-spawn, and there goes the initiation lasso onto the Sunstrike. And successful naman yung attempt doon for P-Vision. Ito yung magandang ginawa ni Esis. Kasi hindi siya bot ngayon, boss. Kahapon kasi tagal nung nire-request natin na mag-dagger siya eh. Ito ang aga ng blink, di ba? Hindi siya nag-ready, hindi siya bumuo ng bearing agad. No? Mag-alam niya, kailangan ko maging active. Sabay siya sa timing. Luna pa rin naman to, di ba? Like, magkaroon ng Madness Manta style, parang pwede na kayong ma-pressure agad ng mga towers. Tsaka para may move kayo. I mean, kalaban mo rin naman, SF Void eh. So, gusto nito tumagal pa, no? Minsan may magandang side naman tong dagger ng bot. Pero mamaya kung siguro, like kung magkaka-item pa yung Oracle, dun ka pa naman kakabahan dyan. At least ito na, ma-maximize mo na. Ito mo na, start ka na makapick-up. And feel ko, nabigla talaga sila dun na, Ah. teka ba, may blink agad eh, no? Like, bihira to eh. Yung first item, blink sa Batrider na Most offlane. of the time, nakikita nga natin yung straightforward lang na. Bearing talaga Technically, muna. Bearing, Bearing nagpapipe talaga muna. crimson pa. Oo, di ba? ganun. Nagpapipe crimson pa, kupal. Pero to casual drums. Like, kasi nag-drums pa siya, no? Diba? Casual drums. Pero suddenly, blink yung naging next. Ang ganda rin ng ginawa niya dito. So, stepping up for Triple S. At least ramdam natin siya ngayon. And after clearing these stacks, ano ba, medyo malayo pa naman para sa kanyang bearing, I think. Excited. Malay mo, biglang transition pit. Ang maganda naman dyan kung hindi mo pa ganun kailangan yung anti-slow. May iba nag-skip niyan eh. May napanood na rin ako ganito eh. Like nag-drums, tranquil, dagger, then nag-BKB agad. Kung badly needed yung BKB. Kasi at the end of the day, pwede mo pa rin naman buhing bearing mamaya yun eh. Dyer's bottom tower is under attack. So let's see kung paano gagawin nila dito. Hindi rin naman masama na mag-bearing ka dito. Like, pa-time dilation kayo, may slow kayong pwedeng paggamitan ng bearing eh. Pwede. Oo nga. PPK nga lang dito. Spotted. Sinabit? The Glyph and the Sunstrike with the Sunray. Gusto ko apoy. False Promise coming into play to save him. Combo pa He'll sila. TP out and they're losing somebody. That's two on the side of P-Vision. Shadowfin survives. Ay, hindi enough. Hindi enough yung damage sila umabot eh. The Glyphs over to Miero. Pero Miero dito, it's a bit tanky. Pamatay pa rin naman. Same result. Still dead. May maganda silang vision dito eh.
Wala. Gusto niya, kahit binigyan nila ng apoy, no? Ilang apo yun, boss? Sunstrike, Sunray, Firefly, di ba? Sticky ka pa. Hindi kinaya ng apoy. Kung nandun siguro si Toscar na burst. Kailangan mo pasumahin. Umabot kasi last second na false promise na umabot. Ganun yung buhay. Imagine naman doon siya nanggaling sa may mid po. Tapos alam mo na yun eh, Finades Edic Boy na yun eh. Wala naman nang pumapalo sa kanya. Puro magic damage na rin. Zero damage yun. Kapag sa Edic eh. Mas malala pa sa BKB, 100% magic Pero resistance. no Pero no one dito. They found him at least. Ano yung tornado? Over to the Willow. Terrorize won't connect. Actually, for save, he's gonna be in trouble. No one dito. Team goes. Kinetic was able to bring him down. They still have Bit of Malice over the Triple S. So 1-for-1 trade in favor of BB. Mas maganda na yun. Like, hindi ka naman nag-invest na chrono dun eh. Namatay lang yung Bohan nung nire-right click to point. Sunray, Miero. Pero medyo makunat nga kasi yung Underlord, no? That's the main problem. Hindi Alam depensa mo, pa talaga sila? tatry pa rin nilang lumaban. Satanic dito, still in the middle of this. Andun yung Pit of Malice with the Fortune's End. Another set of fruit. And GPK dito with Blink Reveal. Shadow Race is coming in. They have the Fate's Edict protecting the Underlord for the magical damage. He'll survive. Yun, Bohan, Sunstrike! Not going to connect over to Miero. He'll live. It's onto the Oracle. And now Ducalis dito. They should to slow him down. The Shadow Races should be there. And they have enough to take down 2 for Kiritich. Double kill para sa Faces Void. Hindi naman napapansin. Isipin mo, unstoppable na to si Void, boss. Pag ganun-ganun lang, no? Patay pala na nakakapatay to. Uy, shoutout kay Tamis ha, nandiyan na. Alam na niya ang sekreto. Alam na niya ang sikreto. Si Silep, 6 lalabas yan sa Ismais. Ayan. Sa Ismais. Gusto niya pa rin ba ng long game? Kasi kahapon, alam ko, ikaw, kinakausap mo rin si Kuya D. Oo. Balita ko, lapitin ka na rin talaga ng 7 por lote, no? 7 AM boys ka raw. So going for BKB naman si Satanic dito. Ito na yung sinasabi mo. The Farm Machine. The Farm Machine, di ba? 20 Luna na yan. minutes, 3 item. Farm Machine na yan. Pagka Luna yung pinik na yan, pang Farm Machine talaga yan. Naman din ni Void kasi. Void na may streak to boss eh. Ito yung nakakatakot pag alam mong nabigyan mo ng kill streak sa simula. Eh. Tsaka naman lugi ka sa Void sa mga lane. Kasi, ayan, hindi ka gagalaw pag kinrono ko eh. Walang item yung Luna. I mean, basta sabi natin, no, same network. Walang item na yung papanalo kay Void eh. Tas Luna. Pag kailangan mo dito, tiwala sa kakampi. Like, nasisave ka, or na-hex si Void, yung mga ganun. Kapag kay Luna, dahil yung problema kay Void. Bukod sa Chronosphere, yung time lock, diba? Yung bash. Kasi Luna, nag-basher pa hindi naman. Naalala mo yung mga ginagawa ng mga tao na boards? Like, yung sa Dota 1, yung pinupull item yung mayor, tapos pinagnonormalan. Wala talaga mananalo kay Void. Ano yung Diba? Wala talaga mananalo kay Void. Backtrack pa yun eh. Oo. Backtrack pa yung kay Void. Second skill niya. Full item na level 25, di ba? Wala pa nga yung 30 nun. Isipin mo, hindi pa 30 nun. Yun pa yung mga masasakit ng dati, no? Yung tipong pagkalago na blade mo, nag-backtrack lang. Pagka finger mo, binacktrack lang ni Boy. Yung kamo, yung nagkataka. Isang damage na naman yun eh. Pabacktrack mo, kakapikon yun eh. Pero nag-smoke dito yung BB. Up lang naman sila ng 2K. Not much a big deal. So, for PV, afford pa rin naman nilang maging passive. Sure, antay ng next item. Pero yun nga lang, no? Habang tumatagal kasi yung game, dun lumalakas yung BB sa kanang lineup. Mas gusto ko ng kalaban si Invoker kaysa yung Faceless Void sa late game. Tapos alam mong hindi naman sila gap. And Cataclysm too early. And right now, BB, libreng Tormentor. Sayang din. Ano kaya namatay si Void kasi nag-madness siya. Hindi siya mapag-time mo. Hindi naman siguro, boss. Wag naman siguro ganun. Meron din siyang ano yung... Ay, may notice naman. May notice. Meron naman siyang pangsalba ko sakali. Nalobat ba si Boy J? Eh paano nga nakita niya kasi yung 7? Pag nakita nun yung 7, boss, lagi kasi kulilan sa Magic kasi. Pero ito, napit up Malice. Andun yung Terrorize, but the Supernova with a Sunray, short upgrade. Trying to burn down Miero with a pipe. So, na-burn naman niya yung pipe barrier. But in return, that's Tuskar down. Dive out for Ducalis on the opposite side, TPing away. And he might make it. Di umabot yung pin of Malice. Oh, okay. Ganda ng, ano niya dun, ha? Escape Psycho? route niya dun, no? Oo, yung Psycho niya dun. Dive out. So may Sunray team pabalik. Naguluhan din yung BB team dun. Pero sunod pa rin naman sa objective. After nun, BB nakakakuha naman ng Roshan this time around. Okay na. Naibigay na nila kay Boy ng tamis. Eto na.
Ito, Lahat ng objective, BB team yung nakakakuha dito. Tormentor plus Roshan na, boss. nakaramdam ka na kasi. Ito Yan na, naramdaman ko na yung hamster eh. Nagyan mo na yung mga hamster si P-Vision. Labas kasi yung Bower, boss eh. Hindi ako pan yun. Malakas naman yan si Oblak eh. Hindi na lang si Phoenix mid eh, no? Hindi na nakakong binapit. Ay, Phoenix sorry. Bat mid pala. Sorry. Sabi siya, binigay nila yung satisfaction. Wala silang pake sa ginawa ng BB. Like, okay pa naman yung resource nila, hindi pa naman ganun kasama, no? To the point na sobrang lugi, no? Okay pa yung health kasi sa Tanic. Grabe naman yung decision making. And then, like, alam mo yun, natin na lang nag-dive si Phoenix. Ayun, pininsgate na agad. Boy, boss, pipigil ka nga, tapos SF yan doon nakadagin. Boss, wala kang dive. Anong gagawin mo? Kakagamit mo. And open up to para sa mid lane tower. Sarap niyan mamaya, yung may aga rito yung Underlord. Sa Chronosphere, may pwedeng nilagyan ka pa nung ano. Napakamot talaga. Ba't nga ba ako nag-dive? Patay na naman. Nakatakas na. Ginalingan ko na kanina. Nakatakas na ako. Void kalaban mo na may insurance. Na may Oracle pa. Okay, DL kay Void mamaya. Mga 40 minutes, Void game na to, boss. Kasi nung makrono, good luck. Wala kayong pang-save. Ang pang-save mo, snowball. Ang hirap dyan sa Chronosphere. Meron naman pwedeng action dito yung P-Vision, tingin ko. Like, kung makakauna ka talaga na makaka-boss ka. Pero kasi kung hindi mo na magagawa yun, ang hirap na nung... Ang hirap ilaban ng hero nila sa hero ng BB. Yun naman talaga eh. Like, kailangan talaga mauna sila. Yun nga lang, nung kahit mauna sila, alam mo yun, may false promise pa rin. So sakaling one step ahead pa rin yung Oracle dito, ang hirap pa rin para sa part ng P-Vision. Kasi malapit na yung Mjolnir, alam mo na yan mo, attack speed wise, mag-build up na sa Void, makuha pa yung talent, di ba? Ano maliit yung ginagawa ng Void ngayon sa ganyan? Yung iba nag-BB pa, yung iba nag-Skadi pa. Skadi yung iba. Maganda yung Skadi kasi nga yung pang-save nga ng P-Vision dito inside Chrono eh. Yung heal. Sunray na lang eh, doon na lang aase. Tsaka lagi naman good attribute ng kumakapal yung HP ni Void. Yung nagkaka-STR na, nagkaka-agility pa. Ang hirap lalo patayin, di ba? And range hero naman si Luna, di ba? Yung Skadi dyan, sobrang taas ng slow. Pero now, dilation over to Tuskar. Yep, there goes the Cataclysm though. Mamatay dito yung Oracle, but he might pay for his life. That's Faceless Void with his time lock. 9 class dito. Nakapag-jukes! 9 class nga ni... Pero top lane, nagkakaroon tayo ng engagement. There goes the Requiem. Hitting 2 right now, but have the BKB first static. No one dito trying to escape from the hands of GPK. Medyo masakit nga lang yung damage, yes. And now the Chronosphere, they found Satanic. GPK with the follow-up Shadow Races to make sure Satanic won't escape. 2 core dead sa side ng P-Vision. Matitipan mo talaga si Kiritich doon. I mean, naghahabol lang parang bandang huli na paganda pang na-juksan ni Tuskar, nakapag-git agad. Nakahabol. Nakahabol, boss. Okay na eh. Ganda na. Na-joke na ni Tuskar eh. Mali mo yun, 9 class. Oh, tiya, meron pa palang magigitan doon. Bakit ka kasi nagkano? Ayun, napabilis yung Tumakas-takas. video. Kasi mo yung bat? Ba't ba napapalaban itong mga kusahan dito ng ganito? Oy, pero ito napatay nila. Underlord, that should be good. But the GPK pops his BKB, deals with the Supernova. He has enough attack speed, even he's all alone. And the rest are coming. They found the Batrider as well. Another hero to fall for the side of P-Vision. Pinagtatampal na sila dito ni JP Kick, boss. And ito lang, hindi mo napapansin na double refresher, parang OMG na tayo mamaya dito. SF na may Aghanims repre. Void na may refresher. Wala talaga. Ang hirap. Kaya yung mahirap eh. Pag hindi may Okay late na. game eh. Okay pa to kung like lamang kayo eh. Pero yung ganito na, napipil mo kayo pa yung nabibiyahin. Going forward routing na mag 40-50 minutes nga. Alam mo yun, malalagyan mo dito. Radiant are scanning. Naramdaman yung hamster na naman. Nakawala na naman. Wala na naman yung hamster. Makakain ng pang ano yan ha. Ang mga pinamaganda doon. Sabi ko siya, hindi tayo nakapunta. Bakit mo pa may upload? Nakaiwas ka. Napapa-facepalm na naman dito si Atabs. Parang kahapon pa low moral to ha. Bagay, pag di ka rin talaga siya papapanalo, ganito mukha mo eh, no? Teka, low moral. Yung ano lang naman eh. Yung YB lang naman dati. Yung masaya kahit talo. Oo nga, hindi ka nga yun. Kahapon din, masaya pa rin yung talo. Oo, masaya pa rin. Kinalit ko naman talaga yung replay nila, sumasakit na yung ulo ng Kung ka talagang ano, pinapokus natin dito sa Satanic, hirap na. Masakit na ang ulo. Game 2 ba natin napanood sa kanila? Like, mayaman naman siya pero wala eh. Ayun yung game 2 ng Isentor. Mayaman naman sila. Tuskar plus ano sila, di ba? Sabi niya, Pinaulit-ulit no. Lapok din yung ano.
Hindi, maganda yung kinukuha niyang reaction kay Satanic. Nagpapapinda naman yung mga kampi. Nadadamay ako. Ano ba tong team na to? Kaya naman matatapos yung 1-year contract ko dito, bro. Yun ang iniisip ko. Aces by going for Skadi. Next Roshan na to. Pagkatalunan nila. Ang ganda pa eh, yung cycle ka mo, Sir Polly. Ayun na naman, pasok na pasok sa lahat ng timing yan eh. So, tormentor ka muna. Nasa Basta Roshan. si Roshan. Tapos may Skadi ka na. Tapos may Skadi ka na. Okay na. Level 20 ka na. Oo. Ando na yung attack speed sa Chrono. Pero at least farm machine dito, di ba? Farm machine pa rin naman talaga sa Satanic. With B-Fly completed right now, baka naman pwede siyang tumagal-tagal, di ba? Hindi, talagang yan yan. Kailangan nyo na lang na kahit pa paano magkaroon ng RNG chance. No? Tingin ko yung mga data sweep link, yung mga ganun ba? Hindi ko makaburst na lang. Makabigla din talaga. Pero ito naman yung kanina pa naman nilang pinapull off with Walrus, with Katak, kung support yung maunahan. Sure dead, pero now 9 class dito. Mukhang hindi naman naaabutan. And that's gonna be no one with a set of tornadoes, EMP. BKB committed. Lassos will be there, but there goes the Ricay, but too late. They have the burst shipping and dying as well. 3 heroes dead inside the BB. And looking at Miero, trying to escape with his spins, going back, but they won't let him. Sunray to burn him, and that's gonna be another core down inside ng BB. And what a way for P-Vision to recover from this game. Napakagandang opening ng boss. Ang greedy ng BB doon eh. Patay na yung Oracle mo eh. It's a sign pa rin na hindi ka pwedeng lumabas sa Space Test Void. May laso eh. Habol na habol din siya eh, no? Masyado nilang in-underestimate na kaya silang damagean dito ng P-Vision. Lumalaba pa ang limang hamster. Greedy eh. Nag-time walking si boss eh. Gusto ko makita ng reaction naman ni Satanic doon, di ba? Hindi na naman siya siguro gamanin doon. Hindi, sasabihin sa tayo expected. Dapat ganito ginagawa nyo. Hindi kayo nagpapapit eh. Tapos kinain nila si Satanic. Sakit ng lubod. Like naman yan boss. Tapos nakita nila si Satanic, tapos nag-glimpse pa. Sabi ko, ano bang trip mo? Ano ka na to? Sasabihin ni Katomi. Ano lang, ito ako ng kata. Uy, lumapalaban ko. Ligtas na ligtas din kayo sa akin. And Dick, Clean up. eto na, P-Vision. Clean up boss, pati si Dark Willow nadamay na eh. It's time! Sabi ng P-Vision dito. Nagkaka-item naman si Bawal na nga. Parang makauna kang magka-hex dito. Oh. Like, kailangan lang din nila ng mga opening ba, malagdagan ng disable. Yung tipong, kung may hex ka, pag hinex, ulti na ni, ano din yun eh. Yung Oracle, hindi naman ipo-first kill lang yun eh. Are you okay? Yun ang problema nila kung every time matatagpuan si Katomi dito, siya yung kailangan mag-ingat-ingat na dahil nakita na natin yung combo na kayang gawin sa kanya, no? Isang sapak, katak, babay. Ganun lang, no? Gagawin lagi sa kanya. Dire are scanning. Ano mabubuhay doon? Like, Oracle na 2.5 HP, mga ganon. 2k HP siguro. Hirap gawin yun ah. Paano ma-reach yun? Ang tanong. mahirap gawin yun. Yung 2K na HP kaya Dahil yung Oracle ngayon, parang mas priority mong makabuo lang ng it's either Glimmer, Glimmer, or Dagger. Dagger, or Lens. Kung sakali, mayaman ka na nga kung Lens na yung binuo mo, di ba? Sa GP Cake, going for Hex din naman siya dito. Sabay-sabay lang siguro, hindi kasi nagsabay-sabay yung BB. Okay. At least nadala na naman nila sa state ko na parang 50-50. Diba? Ibalik mo lang yung tipong may glimmer of hope pa na nakikita mong palamang ka. Okay. So, mukhang mag-i-smoke dito yung BB. I mean, 30-minute mark, Tormentor available. But same thing for Roshan. Pa-up na ba na ito, no? 40 seconds. May ito nga lang yung farm for Critic. And tignan mo naman kung ano yung gap bigla, no? Ng Luna. Luna yun eh, matalo ka ng isang team fight niyan, iiwanan ka talaga ng isang item. Clean up ang farm sa inyo. Yung mga 60 sec kang kailangan mag-respond. One item away agad yun eh pag late game. So chill na lang daw muna, magsasama-sama na yung BB team dito. Talaga, seryoso ba? Talo ba yung Tundra? Ano? Di ba laban Tundra? Lakas ka naman ng tuloy, Yandex. Hindi, mamaya yun eh. Hirip na. Oh. Second series natin yun eh. Yung nga inaabangan ko eh. Magandang laban yun. Kalaban ng Tundra. DL? Ha? Patalo yung Tundra? Radiant's top tower is under attack. Good luck talaga. Sabi sa'yo eh, minsan maganda rin na hindi ka nagpaparlito. Repa is waving. Maparere pa is waving ka, di ba?
So wala namang inabutan yung BB team dito. And actually, nakapag-tormentor na pala yung P-Vision. Hindi ko napansin. Shard was given to 9 class. Pero now, Roshan, para sa side ng BB. Unfortunately, mag-roar si Roshan. So magkakaroon ng info yung P-Vision dito. And walang Fiends Gate to, ha? Nagbago pa ng isip si GP Cake dito. Gusto niya yung carry type na rin yung Malaporoy. Ayaw niya nung Shadow Fiend na requiem lang, no? Ayun ang Hex Repre. Oo. Okay na. Gusto ko to. Nakita ko ng Glimmer of Hope. boss. Ito na talaga yun. Oo. Kanina parang pa-drawing bananas na tong P-Vision eh. Dahil sa isang grand mess up na ginawa dito ng BB team na ibalik mo yung game ngayon, nagkakarambola pa yung item choices nyo. And hindi pa rin 20 dito si Kritich, no? So wala pa rin yung 20 talent. Yun yung importante, pag nakuha mo yung 20, 1 chrono away na lang talaga yung mga core. Mga 2k HP, 2.5 HP. Grabe pumalo yan, eh. Wawalis eh. Ilan pa rin ba dagdag nun? 100 Mataas pa rin yan. plus Sa ba? 100 plus pa rin yan. 110, 120 yata. Parang ganun eh. Basta sa 100. Madness, Mjolnir, tas yun, talent. Sarap. Pero back to Roshan. Nag-cooldown naman na ata yung roar. So, again, popoke lang naman nila ulit dito. Pero P-Vision, magmamadali. Nakitaan na nila ng tamis eh kung paano lalaban. Pero Ice Shard, just checking some info. Parang delikado yung Willow sa spot niya. Yan, ha? Pero kasi nandito sa kanan lahat ng team. And there goes the lasso. Speaking of Willow, it's gonna be the main target. Was that right from Triple S? Fiends Gate activated. Looking towards the next one. And that's gonna be BKB pop for Satanic. Snowball will be there over to Kritich. Kritich dito will just man up. There wasn't much to control him. Chronosphere, they found the Invoker. Tried to burst him down. They had the Shadow Races for the damage to do it. And that's gonna be Invoker dead. May buyback pa kung ginagawa gusto niya eh. doon? Ang tanong. Narot siya, yun yata ang BKB-han. Nag-pinch gate siya po siya. And now, Pit of Malice on 2-2. Take note, walang BKB si Satanic. Pero Invoker, he has the buyback. Pops the BKB for Triple S. Have the defensive duels for the Willow. Save dito, just backing off. Save by the Oracle. There goes the buyback. Eclipse committed. And the Sunday Supernova. Who will be able to take the Aegis? Kritich snatch the Aegis in their hands. And he will be saved. But the false Prime Supernova will be successful though. But the damage has been taken. That's gonna be Luna down for 90. Invoker with the Tornado set over to the Faces Void. Not going to be enough to kill this Shadow Pin. But the Faces Void will die. And that's the Aegis only. Second Life coming in. Cataclysm has been dropped. And there goes Kritich. They found the Phoenix as well. So another hero to fall sa side ng P-Vision. Nadali, boss. The false promise. The false promise. Ba't kasi nilasa si Willow? Hindi siguro pag nilasa ko yung kakatak ko. Eh, hindi nagkasundo. Oh. Nilasa tas nabuhay. I mean, yun ba na talaga yung right target na ilaso? Kasi, Nagulat nga ako eh. Ba't nilasa yun? like, pwede mo hayaan yan ah. Ang tagal tuloy ng engagement na kung yung dun sa sitwasyon na may laso ka, nakita niyo yung void, pwede yun eh. Tingin ko may chance ma-burst eh. May damage naman si Luna eh. At Daedalus yun, pwede i-alacrity lang yan. Wala, napitap maalis eh. Ang hirap magnakawan sa Aegis ng time na. Hindi ka rin pa naman yun, naka-ready sila. Tingnan mo yung void. Yung talagang na false promise. Buti nga talaga nakamo nagka-combo pa eh. Like, from full HP, no? Namatay siya dun sa combo nung Invoker. May EMP rin eh, nawala ng mana. Kumbaga, ang taas ng damage ng combo ng Invoker. Parang kung may mana pa siya, for sure nabuhay pa. What? Napatay ko si Invoker. Ay, napatay ko si Faces. Siguro nagulat siya nung na-struck siya or whatever. Pero abutan naman dito. Tuskar, 9 class. Kailangan naman di ka marud. Wala pa kasi si Satanic na napapalabas sila dito. Good pick oh, para sa may BB team. Yung na mahirap dito ngayon is na-force yung buyback eh, nung Invoker. So, Hindi ka na pwede magkamali. ayun nga eh. Tower is under attack. Ay, kung ako si Faces Void, mahingit na kita, krokrono na rin kita. Hindi na mag-hesitate yan. Sa mga itemization pa naman ng Void ngayon, no? Like, pag nabubuhis ka din, nagre-rep rin. Pero speaking of Invoker, no one. They'll pop the BKB at least. Wala naman sila ditong pang-control. Wala yung Faceless Void. So, Ay, survive. Naka-rep rin. So, going for Satanic na dito si Atax. Mag-MKB muna. May B-play ka naman. Ideal din naman talaga EMKB kasi si Faceless Void. Attack speed pa rin niya yun eh. Best item kaya sa Void yun. Gawa nitong, ano to eh. Itong time lock na to. 2 times pa mag-chance yung MKB. Di ba? Tsaka may attack speed dyan, di ba? Yan naman yung habol ni Void. Kaya, palit yan. Malangan di mag-over to. Over nga ang hacks. Sa two teams ito.
For BB, ito nabawi na ulit nila yung kami sa tagumpay. Kumbaga, yung ihip ng hangin napupunta na ulit sa kanila. Aha. Nagro-routing ka na naman na, ay, yaman na naman ni Boyd. Napapatay naman nila si Luna. Late game point na naman tayo, diba? Doon na naman tayo napupunta eh. Pero yun nga, no? I mean, for P-Vision talagang yung target yung importante sa kanila eh. Right target talaga sa magiging initiation. Kung katulad nung kanina, makikita ni Tuskar yung Oracle, mapapatay. Yun naman, yun yung Ah. ideal situation para sa kanila eh. Huwag naman yung maglalaso nga ng Willows siguro talaga. Dahil pag doon nag-start yung kalokohan nila, tuloy rin naman si Boyd yung mag-BKB time mo. Wala kayong magagawa eh. Hindi ako naniniwalang enough na pag sinapak mo yan ng naka-BKB, kaya nyo batayin. Ang Oracle, naka-Aeon Disc mo. Okay. Kailangan mo pa ng nullifier. Sa line-up pa naman nilang to na nauwi na sa puro Aeon Disc. Parang mahirap to ah. Ano, nullifier dito? Sino mag-nullify? Yun nga eh. Yung Invoker nag-Aeon Disc. Yung Batrider pa Aeon Disc din kanina nakita ko sa queue niya eh. Naka-Aeon Disc na siya. Boom. Okay? Si Tascar. Kaya natin mag-nullifier si Tascar. Hindi mo gusto yun, boss eh. Eh, no choice eh. Pag Tuskar ka na ganito yung lumilate game, priority mo magka-BKB or Aganims pa rin talaga eh. Boski mo, talo, mouse. Saan naman ang mouse, YB? Ang ba silat day ngayon ha? Maganda. Pero to lasso into the Eclipse. Yeah, andyan naman yung damage for Satanic. Daedalus yan, boss. Yan nga yung hindi ka rin naman pwede magpakita pa solo-solo dito sa lineup ng P-Vision na yan. Yan yung mga nilalaso, no? Kung hindi yung Oracle, kung tayo. Huwag tayo doon sa ano. Magdadota rin ako dito kay SSS. Nung lalaban yung 5 hamster ko, ha? Chill ka lang. Chill ka lang. Dikit nga lang yung net worth, eh, oh. Tamang salam ka agad eh. Di pa nga talo, eh. Oo nga, nung lalaban pa eh. Sila pa nga yung mga pressure, eh, oh. Ako, ginawa ko yung hack sa nose na. Tornado. Susundan mo ng konti si Jules sa NBA mag-iba ka. So, MKB, completed na para sa Faceless Void. Medyo matagal pa yung next Roshan natin, no, na ayun naman ata yung inaantay nila dito. Nakatakot lang to, Bao. As for BB, bawal ka pa rin magkamali dahil tanda natin, Luna to ha. Isang grand mess up mo dito, it's either 2 racks or pwede ka may straight ng hero Tapos na na, to. no? Tapos na yung game. Ano ba ang tamis mo dito, Boski mo? Mapuan lang ang P-Vision, guys. Yun lang yung tinamisan ko. Hindi pa ako nakapaglapag kasi kanina, nakatulog ako, boss eh. Galing kasi akong graduation ng anak ko. So mamaya after nitong first game, yan, makapag-ano na ako ng mga talents. Undecided pa yung utak ko eh. Ayun yung mga wag mo gagawin. Pag bagong gising ka, wala ka pa sa hulog. Huwag ka maglapag. Ito na, pa 25 na si GPK and pakompleto naman na yung kanyang Daedalus, no? Ito naman na yung timing niya rin. Siguro, instead na Requiem yung i-follow up niya sa Chrono, di ba? Shadow Race mo na lang. Damage din. Yung dalawang race na mag-critical, Oo. makati-kati rin naman talaga yan. Hindi mo naman kasi talaga masasulat yung Requiem sa Chrono Spear. Wala nga naman doon ka sa tabing-tabing mag-Requiem, di ba? Ang hirap nun. Pero kasi may damage na yun. Kahit yung nandun lang ba sa gilid. Yung basta na-crowd yung kalaban mo, tapos makapag-requiem ka. Ayaw niya lang siguro nung mas may style, no? Aha. Ito kasing ganito, talagang carry pa rin naman yung tema mo niyan eh. Hindi ka tulad nung Hex, Refresher, naka-Aghanim Scepter. Pang ano yun, pang-style yun eh. Pang-highlight yun eh. Maganda sa ano yun eh, sa screen yun eh. Kapag AOE nakikita mo mga spell. Mambo-combo ka mo yun. Yung tinatawag Uy, ko, pero combo. teka, na-Finskate dito on the high ground. That's gonna be Supernova activated immediately. Pero GPK has enough attack speed to kill the Phoenix. The Catalyst goes down. Triple S dito needs to be careful. Backing up with his Farfly. Wala namang magiging next casualty on their side. Pero losing the Phoenix, pero ba makukuha dito yung BB team after? Wala pa naman yung Roshan, boss. Yung Tormentor, yung closing in na pwedeng mag-respawn, no? Wala rin pa natin tower dito, no? Basag na. Get chill, pa-farm. Void ka pa rin eh. 225, di ba? Oo. Ito, Invoker, may hex na siya dito. Pa 25 din naman na si Invoker. Yung Battle of Level 30. Wala ka namang di tayo bigyan ng 60 minutes game dito sa Poly. BB Vision na yun. Oo, natatandaan mo. Sabi ko nga sa'yo, BB yung nakalaban ng Liquid nung inabot ng kung ano-anong pecha. 80 minutes, 70 minutes, 60 minutes. Kinumpleto nila yung trifecta nun. Ito, Epic. best of 2 lang naman. At least best of 2. AP Vision, isa rin naman to sa gusto Long lagi game na yan. late game. Oh, siyempre, satanic na yung carry mo dyan. Para ka lang din team spirit niyan. Mga long gamers to eh, no? Di basta Eastern Europe. Yun talaga. One true carry yan. Eastern Europe.
Sa tadyahan lang muna. Eh, how about mo yung mga makabuo ng Wind Waker sa kanila? Yun yung solusyon mo sa Chrono rin eh. Pwede, pang seal. Pero, Gets ko na pwedeng inalipayat, pero kasi like, yun lang din yung pwede mong buuin, anti-Chrono. yun nga lang, wala ka lang kasi naka-use. Yun nga eh. Basta wala talagang yung parang, alam mo yun, pwede magbuo. Ito siya, ba't Rider? Ba't offlane ka, pwede naman yun oh. Nagpaparok lang yung Wind Waker, lumilipad-lipad na ipo-ipo. So, inaantay pa rin natin dito yung next big fight. Roshan, spawning in a minute. Ito si Miero magnanalipayat, pero Aeon Disc na nga naman din kasi. Pasok naman yan. Power rune. Alam nila kung saan lalabas to. Nakaabang sila sa may baba. O, bottom rune yan. Radiant are scanning. Feel ko din, bottom to. Amplify. Grabe. Doon nakapesto, no? Wala kasi si ano yung pwede kong mabiktima na ganun yung laptop siguro yan. 25 yung Void. Ano nga ba yung talent nito sa Chronosphere? Then yung isa is... Chronosphere yung... Yung malaking chrono nga yung isa. Ano ba yung isa? Yung isa, ano ba yung isa? Like, damage ba? Ano ba yung talent ni Void? 25 guys, yung bukod sa Chronosphere. Nakalimutan ko na. Dire are scanning. Faceless Void. Yung may backtrack? Yung pa rin ba? Yun pa rin nata. Hindi ba inalis yung... Ito, backtrack daw eh. Hindi pa rin inalis yung backtrack, no? Backtrack pati pa pala yung moron. Yung backtrack naman yung madalas kinukuha dyan. Backtrack, 25% chance. 20%. Nalang kasi ito, ang damo din nakipakita. AOE Chrono yung isa. AOE Chrono. Di pa rin nagbabago. Like, ito talaga yung ever since na talent ni Void sa 25. Shadow Race, aray. Talamang race lang yun, boss. Pinalo ka muna ng Silver Edge, tapos Shadow Race. May Daedalus na eh. Kumakayat na nga naman talaga. Masakit talaga yun, boss. Pero movement on the opposite side. Possible si Miri makita nila dito. And they are right. That's gonna be Miero. Pops the BKB immediately, so he's dodging those magical damage at least. Pero too much damage from Satanic with Alacrity buff. 43 minutes, pero gano'n kasi kunin yun eh. Nagawa pa tuloy ng play. Ano natin yun? Miero naman yan. Aha. Hindi na bago sa atin to. Ang maganda naman dyan, may buyback naman siya. So kung magkaroon nga ng teamfight dito, afford naman din yung regroup, no? Sa kanyang team. Pero now Roshan with the Refresher Shard. Give it to GPK. Bigay mo kay Kiritich. Kiritich yun. Ayaw mo nga ng Requiem na style eh. Kasi kukunin mo. Yung ganitong build ka naman, kung pwede ka mag-refresher para may BKB ka pa rin. Magagawa mo pa rin naman yung Requiem combo, gawa na kaya siya kaya kayo. Hindi naman masama yun. Pero sa ganitong state, wala pang refresher yung Void. Sa kanya mo muna ibigay. So ito na. Aegis for BB. Aegis, refresher, cheese, banner, Third it's Roshan time. yan, di ba? Alam nga namang hindi pa to yung maging team fight para maka-high ground. Ayun yun, di ba? Hindi golden ka lang. Sabagay, hindi. Sanay naman yung BB na mga 80 minutes talaga inaabot eh. Sabi ko nga sa'yo, proven and tested na yan. May isang team na talagang sasagad yan. And most of the time kasi doon nilagchuchoke talaga yung BB. Alam mo yun? Ilang pag-agames pa pala to. Kanina kakala ko BKB. BKB yung una niya naka-queue eh. Yung lamang naman kayo, pero pag high ground yung BB, doon nagkakanda leche-leche. Eto na yun. Dito yun eh. Yung tipo may agsi Taskar. Eto talaga yun. Kumbaga, galing nung transition for 9 class Nisip niya, hindi, high ground na to eh. Ags na ako. Hindi na ako mag-BKB muna. Tinalo naman ata po yung Tundra eh. Hawk-live nga natin yan. Masyado nyo kasi ini-stress agad yung mga bagay-bagay. Kinaano niya yung Tundra. Oh, what's your Tundra? Yun, yung mouse nga lang, libukan. Let's go. Okay, tayo nahintay natin dito. Magpapakape. Yun na lang. Hindi natin magpapakopi. Long game to eh. Alam mo na yung long game eh. Parang kung meron kang big changes na kailangan hintay talaga yung tier 5 item na yun, no? I mean, dikit naman kasi. Hindi naman gap na gap din yung P-Vision. May item din sila dito. Match na match kasi. Kung may hintay ka nga naman talaga yung kape na nga. Parang walang mangyayari pa to. Parang feeling ko itong third Roshan, wala pa to. Ayoko nito nangyayari na to. Naglo-long game tayo, dalawang game. Pag 2 games tayong 2 series tayong long game, para talagang abutin na ni Kuya di si Sir Luz ng alas 9 dito.
Dadalawin na naman nilang dalawa si Kuya D. Di ba kasi sa kwento, di ba, mabilis naman yung natapos yung first natin. Sakto naman, last 12, tapos na tayong dalawa eh. Problema. Nagka-problema yung Dota. Oo, nagka-problema yung Dota. Ang daming technical difficulties na nangyari. Tagal Na-delay sila nag-start. Sir Jules. Eh di ba, what if nag-long game pa? Oh, what if alas 2 tayo natapos? Kumbaga tayo Kalitis. Gusto natin maaga sila magsimula, di ba? Pero today, Aghanim's after the one is kick. Faces Void gone. They have the Oracle Lasso. That's gonna be in this pop. He used the false promise. Nope, he hasn't. And nakapag-out din naman yung Faces Void. Supernova dito. It's gone. So, buhay pa rin naman yung the rest, pero wala ka lang Aegis advantage. Alam mo na next neto. Boss, yung mga bandwago nakabasag ata sa taas ha? Aray. Bakit illusion? Ewan ko. Oh, alam mo na, walang Aegis mo. Hindi tayo next-finish dyan. Ayun na yun. Sabi ko nga sa'yo, kapag high ground na ganyan, hindi ako bilib sa BB dyan. Isa ako sa mga pan ng BB na pag high ground dyan, medyo tatalong yan. Alam ko na eh. Yung tipong biglang nag-agarin si 9 class instead na BKB. Smooth sailing na kasi talaga kanina eh. Yung namatay talaga sila dun sa baba. Ang laking factor dun po eh. The hacks. Eto na yun. Sila pa ka mo yung kabado dyan. Oo, may underlord ka na pwede kang mag gate. Pero kasi invoker pa rin tong kalaban mo ha. Isa to sa mga malalakas mag-split. Yung nakakapag shadow clear ng creep wave. Ang problema mo pa nga kasi dito, paano ba kung gusto mo ikaw yung mauna for BB team? Yung SF mo, hindi naman to yung nag-traditional na yung blink sacrifice, yung mga ganun requiem combo, diba? Si Faces Void, pwede naman siya mauna, pero hindi ito yung pinaka-the best, no? Na dapat nauna kasi naghanap ng right target sa Chronosphere. Lalo na yung ganyang initiation. Oo, may oracle ka na pwede mag-save. Pero kung sisipahin ka pala with Hex, putya mamatay ka nun ah. Kaya kang i-burst naniniwala ko, kaya kang i-burst ni Luna ng 2 sec, 1 sec eh. Ang ginagawa nga nila, kanina ginawa nila ba, pagka Walrus kick, ang nilaso si Oracle. tigilan mo kami Oracle. Yun nga eh, ngayon kung magkakaroon pa ng nullifier, parang drawing din na yun si ano eh. Sabihin natin, si Bat na ng bumuo. Kahit si Phoenix na, nandyan na yun eh. Late game naman eh. Hindi, alam ko na kailangan ng BB team. Ano? Huwag silang humikroot. Paano matapos yan, boss? Paano matapos yan, boss? Ayun na talaga, di ba? Hintay mo magkamali si P-Vision palabas. Oo, sa labas talaga dapat. Ang hirap pag high ground. Hindi pa magkakagalis pati sa Titanic. Ano ko kung hindi niya ba unahin na lang muna itong sweep link niya? Like pag tinatanggal mo kasi yung boots, yun na talaga yung ideal next item. Ito siguro, like, magka-refresher. At least meron kang 1 Chronosphere na pwede mong iba to, no? Yung talagang, sige, gusto mo mauna, Void, go. Mamatay pa rin to. 4k HP. Niniwala ko, kaya version eh. Nakita mo naman yung damage out of Ang the yaman, invoker ang eh. yaman ng Luna eh. Tapos may invoker pa. Pag nilalakrit yun ng ganyang time, Si Cats, Dogs Channel. Sino? Pabaski mo, mag-send ako ng time sa inyo ni Polly. Pati na kay Direk, di namin si Direk. Iyan. Ayun, gusto ko. Alam din niya na... Pinakaano na ata sa akin yan, nakachat na ata. Chat sa yan. Ayun naman pala eh. Chat mo na lang dun sa page ko, boss ha. Alam mo rin, Polly mo, hindi namang hindi mag 80 minutes to. Inakita ko yung series ka natin kanina. BBP Vision. Tapos mamaya Tudra Yandex. Alam ko na to. Dito, Dryan Dex, pwedeng early game pa yan. Ito talaga, ako naniniwala ako dito. Ito talagang antayin. Yung Tundra Yandex, pwede pang entertainment, makapanood ba talaga dyan, no? Entertaining talaga na, alam mo, patayan yun eh, Tundra Yandex yun. Pero ito, pwede tong parman talaga. Dalawang Western Europe team yun, boss. Fast-paced Dota doon. Ito, via gameplay, 40 minutes talaga yung pinaka-best timing. Kapag andito na tayo sa mid-game, malapit na tayo sa late game, guys. So, Swift Blink, okay. Lock item na, Aghanim's Blessing na lang plus Moonshard yung pwede mong idagdag, no, for Luna. Then, kung sakali, mga refresher, pak mo na lang. Like, refresher times naman na talaga to, no? Ito na yung moment na dito magsishine yung repre. Ito na, speaking of refre, meron naman din yung Shadow Fiend. Ganun din naman sa kanila. Magka-refresher yung Luna na may Aghanim, double click, si Moker, ganun din. Kinuha niya pa naman, no, yung Rachel Deafening Blast. Annoying din yun eh. Lakas niyan sa team fight. Ang tagal ka man ng tulak niyan, high level invoker. Yung disarm niyan. Buti nga, wala na yung item na ano. Meron pa rin ba? May neutral item pa rin ba na ipapataas ng debuff mo? Meron pa rin. Enchantment. Yung amplification ng debuff. Annoying yun. Yung dati, walang yata talaga yung Death Blast na yan. Kahit nasa tornado ka, natatamaan ka. Tapos yung disarm niyan, undispellable dati. Walang yaya Nang magawa. Tayo talaga tayo Aegis dito. Parang yun yung timing eh. Is there pa ibantay natin yan? I mean, kung sino kasi magkaka-Aegis, pwede kang, may way ka parang may ground.
Pero ito naman, no one dito. Popping his own BKB. Another setup, bit of malice. Will it connects? No, pops the refresh or BKB once more. Just to be sure he won't die. There goes the combination. Pero meron dito. Meron naman BKB. Wala naman tayo. Back muna. Nagkakamatahan lang. Nakakatakot naman kasi talaga eh. Alam mo ito yung dotang pagalingan talaga kayo. May item kayo lahat, kumbaga lahat ng condition para makasabay ka or makapalag ka sa team fight, nandyan eh. Tsaka late game, ito na yung pwede ka na masisip pag ikaw yung nagkamali. Oo, pag tumalong ka dyan. Ay, naisisiyan na eh. Grabe na yung bigat eh kapag nagkamali ka. Yung sharp nga dyan, oh. Ano tawag dyan? Rain of ano yan? Reign of Destiny. Rain of Destiny, tapos nakaganon ka sa may tormentor. The healing galing. Hindi daw metro yun. Healing galing. Kaya napaka-refresher to eh. Okay pa naman eh. May dadagdag pa. Sabi nga ang Dota naman as long as may dadagdag ka pang item, pwede pa yan. Huwag kang mainip. May false promise na may indie. Gaya refresher na si Oracle. Bakit? Pang refresher din yun oh. Double ano ka? Baka mamatay pa kakampi mo niyan, Pony. 9 plus tatag ko Class dito. Ando naman yung 4 staff. Onto the low ground. High short. Medyo mali nga lang no, yung pagkakabitaw. So 9 plus dito will be taken out. Pakita yung moment. Like pwede ka maka-high ground. Kailangan mag-buy pa rin 9 kasi para lang magkaroon sila ng walrus kick. Ang masama lang, like, tumagal yung Roshan. So, hindi ko kung ikaw si 9 plus, pwede namang maghintay. Maganda naman sa Roshan ngayon, hindi ka magpapanik kung alam mong sisigaw eh. Ano yun? Kita na yung bat? Nakaspoke yun eh. Nascan ba nila? Ano? Diba kanina dumanong wala pa? Ba't natin nila may nag-sticky nail palm? Nag-sticky nail palm. Bagal. Ewan ko lang. Eh, yun, this day, Nascan daw. Pag-check ko kasi wala nang scan. mabilis lang naman cooldown yan, boss. Hindi naman nakakinayang din tong pins gate, no? Radiant's middle tower is under attack. Na-scan at na-scam. Ganun na yung nangyari. So, 53 minutes. And the game is far from over. Saan strike? Check na rin tong Roshan. Lahat sila may buyback, no? So, paano nga ba gagawin? Willow dito. First stop, Aeon this pop. So, kailangan muna mag-ingat for save. And Roshan, Ayan na. available. Fourth Roshan. Max na yung banner neto kay mo. Ayun na, sumigaw na. Galit na si Roshan, boss. And P-Vision, they need to do something about this. But without 9 class, Okay na din, son. asan yung Tornado? Asan yung pang-scout? Asan yung initiation? The Sunstrike will be there for the info play. Satanic clicks in! And there goes the currency immediately. They try to sustain with the Sunray, but can they even protect him? No! What happened? Satanic pops his buyback. Going back in once more. Definite Blast. Not going to connect those. Roshan dropping once again. And Aegis in the hands of Miero this time around. They got the Wallet Kick on for Kiritich. Kiritich backing away with the Simok. Supernova activated. Successful. Stunning them out. Darn the Lord. Gonna be in trouble. But Miero has that Aegis take note. And there goes the Glyph. Finding the drop in the hands of Satanic. Taking the Shadow Fin in the process. And ends up the folder. He has the buyback. Chronosphere round number 2. Coming up from Miero. But he got disarmed. He can't hit anybody. Satanic's not inside the Roche Pit. Timok's in. Reverse Timok. And Underlord dito. Pump to the pressure. With another BKB. Pit Malice is dropping. The forest up able to save him. But the right that's coming in. Is it enough? Just a little bit more. No one dito. Where's the spell? They have the Vice. And we'll be able to take him out finally. Pero that's a buyback for Satanic Kimo. Pupush invoker. Babak si Satanic. Boss, wala kang Aegis. Ganyan ka-crucial yung laro. Pwede mo sabing, pwede mo expect kasi na may buyback din tong BB. Ay, hindi ka naman nata-high ground yan eh. Ano naman, hindi mo hintayin yung next buyback mo dito or AD siguro. Wala rin namang AD yung BB, hindi rin nakangat to eh. Sige, hook shot mo. Minitok. At Kaya talaga tapag siya, niya dito. Kaya talaga siya, boss. May raise damage din, boss eh. Oo. Kahit naman sabihin mo naka-BKB ka doon, may physical damage. Dati ginawa na sa kanya lahat para doon. Like, naka-sunray din siya. Papay-spirit pa si Bukalis. Di tier 5 talaga to, boss. At pero mga may dumidiretso doon ha. Nakikita ko sa live. Third tower. Wala pa rin natin nagba-buyback dito for BB. Balik mo kaya, di ba? Doon sa... Doon tayo sa ongoing push! Huwag tayo sa replay! Hindi, sobrang interesting nito ha. Hindi mo nilalabas yan. I-meet hook mo. Nice one. Pasag, dalawang lane. Ayaw mag-buyback! Ha? Sabi siya may basag ang nangyayari. Kaya nga, ayaw nga i-meet hook ni Pudge.
But now, buyback spent for the Underlord maybe, but that's gonna be Face's Void. They have the waters for the Sherman, and now Kiritich, possibly BKB. He'll make it thanks to the false promise, and now they're trying to turn this. Alex gonna be in trouble. He's about to be taken. Now 2 minutes gone without the Luna, and buyback for the Shadow Pin. They're back to full. 5 heroes are remaining. Once again for the side of BB, taking down the Supernova, taking down the toss in the process. 2 supports down on the side of B Vision. And may amplify damage sa may bottom. Kimo. Alam nila yan. Eto na, ang mga Luna. Hindi nagpa-buyback eh. Nag-ready rin siya eh. Oo. Radiant's I current mean, binigay yung 2 racks, no? Hindi nagpa-buyback. Kahit ikaw yung Luna, like, syempre nagmamadali kang i-mega clips din naman eh. Ayun, dun sila kinagat. Dun na mind games. Pero teka, 80 seconds. Ang tanong kung Window time. Ang dai pang kailangan gawin ng BBK mo. Third tower. Diba? Tier 4s. So, di ko sure kung enough nga ba itong window time na meron yung BB. At least wala naman yung 2 heroes. So, 3v5 right now yung mag-e-end up. Pero may Invoker na pwede mag-delay. Although may Chronosphere yung Faceless Void. And speaking of Invoker, there goes the combination. Try to bring down the Willow. But they can't do it. Tornado will be there. They have the Bramble Maze to found him. And now, Ghostwalk in this pop. They have the Fortress End to remove this and takes him out. Invoker down. Buyback needs to be used. Buyback ka na dyan. Huwag mo nang patagalin. 50 more seconds for their Luna. They need to buy some time. Wala silang 40. Hinihil yung clips. Oh boy. Tornado, dito mama sa isa, and back their protection removed. They got the banner in place, they got the Chronosphere. No one is found there, and the potential dieback for him is down for 2 minutes. No buyback for the Voker. Third tower will be gone. Are they going for the tier 4s? Yes, they will. Tier 4s exposed. 45 will be committed for the side of P-Vision. 20 more seconds for Satanic to respawn. I think he'll make it, but can they hold this without the Invoker? That's the real question. SSS lingering on the left side. Might be looking for a potential target now. First tier 4 dito is about to be taken out. They got the Bat Rider, possibly BKB dodging the Requiem play, but it's very low right now. He needs to be careful, backing away. And last tier 4 remaining standing on the side of P-Vision. Luna, in 2 seconds, he'll be up. And look at BB Team, they are returning. Yung clips ata, wala pang umama. They need the waves. Back their protection still not off. Grip wave is inside. They have the banner to protect this. And last tier 4 right now, down to half HP. Luna is alive. 80 seconds more for the Invoker. But how can they hold this? They'll drop the Supernova first with the Walrus case over to Kiritich. Kiritich time walks away. There goes to Piero. Pauses BKB. Satanic pops his own. And right this after right this. Miero to fall for 2 minutes. Save dito. They got the Chronosphere. They found the Bat Rider together with the Phoenix inside of this. And nobody has the buyback for the side of P-Vision. 2 heroes remaining. The throne is exposed. They need to protect this. Where is Satanic? Satanic doing his best. Dropping the exit together with the Lucid. And now GPK with the 2 Requiems coming in. Taking down Satanic. Game is over. GPK gets the triple. And BB takes the game number 1. Ito ba nga sinawan ng boss? Mahuhold na lane ito. Tingnan mo na mega clips nga mag-isa ng clips yung sa baba. Pero what a game agad dito yung game number 1 natin. Very interesting Dota. Tumagal, pagalingan yung moment. At least namayag po, at the end of the day, namayag pagpangarin si Double Chrono. Iba pa rin ng Chronosphere. Iba pa rin ang Chronosphere. Nakita mo naman namatay si Invoker na sobrang simple, no? Hindi ko lang din alam sa kanya, parang cooldown naman pala yung BKB niya, cooldown din yung Aeon Dish niya. Dapat hindi niya na sinilip yun eh. Hinayaan niya na yung Phoenix na lang yung lumabas, mag-clear ng Sayang sana yung pwede niyang magawang delay, no? Kung andun yung Invoker, ang dahil niya pwede gawing i-delay dun. Sa high ground, tornado niya, i-deafening blast niya. Tapos may buyback ka pa. Eh, napalabas siya eh. It's a choke para dito sa may P-Vision. Sayang pero ng laban? Nalaban. Yung 500 Binigyan tayo ng magandang laban. Hindi naman yung the best dito, no? Parang ako, nabuhayan pa nga talaga ako ng puso nung nangyari yung grand mess up dun sa yung Sa baba pa lang. no? Sa baba pa lang, Parang alam mo medyo, na eh. kahit pa paano, nakikita mo na okay pa eh. Pero after nun, habang tumatagal kasi nakikita mo nga yung refresher, T-Boy. Kung PB fanboy ka dun, lugi talaga tayo dun sa Chronosphere. Nagkaroon lang ng moment eh, dahil ewan ko kung right decision naman ata yung ginawa ng BB dahil sa nangyari na yun, no? Na hindi mag-buyback, hindi i-force, lumaban pa rin ng hindi ka naman na mega clips eh. Umabot pa rin naman sila sa point na makalaban sila na may buyback sila eh. Winning moment yun Mapatay Sayang mo si nga Luna. I mean, ang ganda naman sana naging target nila eh. Kaso yung Oracle nakapag-false promise kasi sa Void eh. Kaya tumagal talaga eh. Hindi, sayang na yung moment nila doon eh. Nag-commit na rin si Static eh. Tayo na siya. Wala na siyang magagawa. Yan yun na nga. BB pa rin ang makakakuha ng tamis dito sa ating game number 1. Direct, meron na ba tayong player of the game dito? Sino ba yan?
Labas mo na yan. Walang iba ko hindi security. It's night daw kayo sa kanyang faceless boy. Isang beses na pala siya namatay, nalaso siya sa baba. Ayun na yun. Oh, yun na yun. Yung nag-ready lang siya. Yun lang pala yung death neto, no? So, Tapos what a grabe- performance. Grabe yung stats yun. Ano mo? 14-1 and 16, 75% kill participation. Faceless boy na nagbuhat. Kuhang-kuha ang tamis. Oo, kasalanan talaga ni Oblak yun. Kaya pang patagalin yun. Black talaga. Oblak is the shiz. Lumabas ng... Nag- ang sama no? Nag-buyback, tapos na-chrono lang. Ang masama kasi doon, namatay ka nang hindi kinokrona nung una eh. So, napabuyback ka na, di ba? Hindi ako maintindihan ko pa yun. Like, sobrang crucial ng moment. Walang buyback makakampi mo. Oo. Maintindihan ko yun kung talagang dinoble chrono siya eh. Yung ganun siya namatay. Mm-mm. Okay pa sa akin eh. Pero yung... Yung una kasi patay niya, wala naman ginawa sa kanya eh. Hindi, kasi gusto niyang I-cut sana. deafening blast pati image Oo. yung wave. Eh, may 40 nga rin. Yun And nga. worse, may banner pang hawak yung mga yun. Pwede rin i-banner lang eh. Hindi naman yung makakat, di ba? Nag-ready nga si Oblak doon. And yun yung tagumpay agad yung BB game number 1 pa lang. Pero wag kayong magalala guys. Susundan pa naman natin ang mga init na bakbakan yan. Mag-short break nga lang kami ni Sir Polly dito. Pagbabalik natin, game number 2. BB team versus PB Shot. Wag po muna kayo alis. We will be right back po mga sir.